Ano ang mangyayari kung tumigil ang pag-ikot ng mundo? Posibleng isang araw, bilyon-bilyong taon mula ngayon, ang mundo ay titigil. Ngunit malaki ang posibilidad na may iba pang mga kaganapan ay magaganap bago iyon, tulad ng paglamon ng araw sa ating planeta. Dahil doon, wala nang pagkakataon pa ang mundo na biglang tumigil sa pag-ikot. Ngunit ipagpalagay na lang natin pansamantala na ang mundo ay biglang tumigil sa pag-ikot at tingnan natin kung ano ang mangyayari sa atin at sa planeta. Umiikot ang ating planeta sa ekwador nito ng 1,000 milya kada oras habang umiikot ito sa araw. Ngunit habang papalapit ka sa mga poles, mas mabagal ang rotasyon nito. Kung wala itong rotation, ang buhay gaya ng alam natin ay hindi magiging posible. Sinasabing bilyon-bilyong taon na ang nakalilipas, ang ating planeta ay umiikot ng mas mabilis kaysa ngayon. Sa simula ng ating batang solar system, isang hindi kilalang planeta o malaking celestial body ang bumangga sa mundo. At sa banggaan na yon, nabago ang alignment at pag-ikot ng Earth at ang buwan ay nabuo simula noon. Ang pag-ikot ng Earth ay bumagal. Mas mabilis din umano ang pag-ikot ng buwan kaysa ngayon bago ito naging tidally locked. Ang tidal locking ay ang pangalang ibinibigay sa sitwasyon na kapag ang orbital period ng buwan o planetary objects ay tumutugma sa rotational period nito. Nagkataong ang parehong pangyayari ay nagaganap sa bawat malaking buwan na umiikot sa kanilang planeta. Isang magandang halimbawa nito ay ang sarili nating buwan. Sa ating unang bahagi ng solar system, ang mundo at ang buwan ay umiikot ng hiwalay sa isa't isa. Ngunit ang gravity ng Earth ay humahawak sa tidal bulges at pinapabagal ang pag-ikot ng buwan. Upang mapunan ang pagkawala ng momentum sa system, ang buwan ay naitulak palayo sa mundo patungo sa kasalukuyang posisyon nito na 230,000 milya ang layo. Ngunit ang buwan ay may parehong epekto sa mundo. At ang parehong tidal force na nagdulot ng pagtaas ng tubig sa mundo ay nagpapabagal sa pag-ikot ng Earth ng paunti-unti. At ang buwan ay patuloy na naitutulak palayo ng ilang sentimetro sa isang taon upang makabawi sa momentum ng buwan na nawala. Mayroong dalawang magkaibang mga senaryo. Kapag huminto ang pag-ikot ng mundo pero hindi tidally locked sa araw, ang planeta ay makakaranas ng 6 na buwang sikat ng araw at 6 na buwang kadiliman. Ngunit para sa purpose ng mind experiment na ito, tingnan natin ang mga epekto nito sa ating planeta kung maging tidally locked ang Earth sa ating araw. Una sa lahat, kailangan nating isaalang-alang ang bilis ng pag-ikot ng ating planeta sa ekwador na humigit kumulang 1,000 milya kada oras. Ang biglaang paghinto ay magiging sanhi ng lahat ng bagay sa ibabaw ng mundo na biglang gumalaw sa bilis na mahigit 1,000 milya bawat oras. Ang bilis na kailangan upang makabitaw sa gravity ng Earth ay higit sa 24,800 milya bawat oras. Ang lahat ay mananatiling nakadikit sa ibabaw ng Earth, ngunit malamang lahat ay masisira. Isipin natin kung ang lahat ng bagay sa buong planeta ay biglang gumalaw sa bilis na 1,000 milya kada oras. Lahat ay makakaranas ng sideways deceleration ng 3/4 ng gravity ng Earth. Suddenly, pababa nito ay nasa anggulong 38 degrees mula sa patayo. Ang puwersa ng biglaang paghinto ay wawasak sa mga gusali mula mismo sa kanilang mga pundasyon at magpapatalsik pabagsak sa lupa kasama ang anumang bagay na hindi solidong bato. Nasisira sa lahat ng bagay na tatamaan ng mga nagliliparang mga bagay na ito. Ngunit hindi lang yon, kasama rin dito ang mga karagatan na biglang hahampas patagilid sa buong planeta. Habang ang mga alon ay milya-milya ang taas, kumikilos ito sa parehong bilis. Imagine mo ang mga tsunami na napakataas na hindi mo makita ang tuktok. Pader ng tubig ang tatama patungo sa iyo sa bilis na 1,000 milya kada oras. Ano paman sa dalawang kalamidad na ito ay magiging katapusan ng karamihan sa buhay na alam natin. Bagamat hihinto ang pag-ikot ng mundo, ang atmosphere ay patuloy na iikot sa parehong bilis din ng Earth. Nalilikha ng napakalakas na hangin at napakasamang bagyo. Dahil umiikot ang Earth, pinupuwersa ng centrifugal force ang planeta na umumbok sa mismong kahabaan ng ekwador.
Kung walang pag-ikot, wala ding pag-umbok. At kung wala ang umbok na iyon, ang lahat ng sobrang tubig na naipon sa kahabaan ng Ecuador ay babalik sa mga pole. Kung huminto ang pag-ikot ng Earth, kailangan mong isaalang-alang na ang inner core ng Earth ay iikot sa mas mabilis. Dahil bumagal ang surface ay hindi nangangahulugang huminto na rin ang core ng lupa. Ang ating planeta na napakaraming bulkan ay maaaring sumabog sa mga paraang hindi natin maisip. Habang ang mga tectonic force sa itaas at ibaba ay maaaring magkaroon ng bagong conflict, malamang ay sasabog ang mga supervolcano sa buong planeta. Ang ating tidally locked na mundo ay magkakaroon ng kalahating planeta na laging nakaharap sa araw at ang kalahati ay nasa permanenteng kadiliman. Sa kasalukuyan, ang ating planeta ay nasa tinatawag na Goldilocks Zone o Habitable Zone, kung saan ito ang perpektong distansya mula sa ating araw upang suportahan ang buhay. Maaaring mayroon pa ring mga lugar sa ating mundo kung saan ang klima ay habitable. Ngunit sa dalawang extreme sides, maaaring mahirap para sa buhay na makapag-survive. Assuming na makaligtas ang lahat ng mga bagay sa mga naganap na sakuna, at kung mayroong buhay na natira sa ibabaw ng planeta, ito ay dapat tumira at mabuhay sa twilight strip ng Earth. Sapat na din ang layo ng Earth sa bituin upang ang bahagi ng Earth na nakaharap sa araw ay hindi masunog o maging abo. Gayunpaman, ang kapaligiran sa mainit na bahagi ng planeta ay magsisimulang masira. Ang bahagi ng lupa na laging nasa direktang sikat ng araw ay tatanggap ng mas direktang sikat ng araw na nagre-resulta sa mas mainit na temperatura. At ang mga mataas na temperatura na ito ay magdudulot ng malakas na pag-ulan at pagtaas ng weathering. Ang normal na weathering ang kumokontrol sa klima sa daigdig. Ngunit ngayon na meron kang isang bahagi ng planeta na mas mainit at isa pang bahagi na mas malamig. At sa mainit na bahagi, ang mga gas sa atmosphere ay bubuo at lilikha ng mas maraming init. Ito ay tinatawag na runaway greenhouse effect. Ang mga ulap ng gas ay maaaring magpataas ng temperatura na maaaring magpakulo sa karagatan katulad ng nangyari sa Venus. Ang gitna ng planeta na nakaharap sa araw o ang substellar point ay magiging sobrang init na halos walang mabubuhay. Ang malamig na bahagi ng planeta sa kabilang banda ay magkakaroon ng ibang sitwasyon. Ang pagkawala ng init ng araw sa madilim na bahagi ng mundo ay gagawing siksik na gas ang atmosphere. Pagkatapos ay mako-condense sa isang liquid at pagkatapos ay mako-condense pa sa solid ice. At syempre iisipin mo na ang kapaligiran sa madilim na bahagi ng planeta ay magiging isang solidong anyo. Ngunit sa halip, ito ay patuloy na mako-condense at lilikha ng isang vacuum na kung saan ay mahihila ang hangin mula sa mainit na bahagi ng planeta kung saan ang mga gas sa atmosphere nito ay lumalawak. Sa pangyayaring ito, ang atmosphere sa madilim na bahagi ay posible pa ring matirhan. Ngunit ang mga bagyo na magmumula sa pagpapalitan ng mainit at malamig na hangin ay hindi mo gugustuhin. Magkakaroon ng mga sobrang bagyo sa magkabilang panig ng planeta na may lakas ng hangin na kayang dumurog ng bato at hanggang sa ito ay maging buhangin. Ang susunod na bagay na malamang na mangyari ay ang magnetic field ng mundo ay titigil sa muling pag-regenerate at dahan-dahang mawawala sa paglipas ng panahon. Ang dahilan nito ay dahil ang magnetic field ng mundo ay nabuo ng isang dynamo effect na kinabibilangan ng pag-ikot nito. Malaki ang papel ng ating magnetic field sa pagpapanatiling buo ng ating atmosphere at pinoprotektahan din ng magnetic field na ito ang mundo mula sa cosmic rays. Saan nito dadalhin ang sangkatauhan? Tayo ay isang napaka-adaptable species na kayang makaligtas sa mga sakuna. At kahit na mayroon tayong makapangyarihang teknolohiya, ang mabuhay sa isang planeta na huminto sa pag-ikot at nakalock sa araw ay isang malaking hamon. Magagawa nating kontrolin ang ating environment sa isang antas sa pamamagitan ng paglipat sa ilalim ng lupa. Ngunit ang pagpoproduce ng pagkain sa gayong mga kondisyon ay maaaring mahirap. Gayunpaman, hindi ka dapat mag-alala tungkol sa pangyayaring ito ngayon dahil sa hula ng mga physicist, ito ay mangyayari pa 1 bilyong taon mula ngayon. Ipaalam sa amin kung ano ang iyong gagawin at kung paano mo haharapin ang mga bagong hamon na ito sa mga komento sa ibaba.